Good morning mga kagala, magandang sikat ng araw natin ngayon. Kaya ayun, pero hindi ako nakapagbabad para maglaba. Gaya ko sana maglalaba, kaya nga lang yun nga. Naalangan ako't gawa na nga pabago-bago ang ating panahon ngayon. Pero nagpapasalamat naman tayo ngayon kasi dito sa Bicol ay bahagyang gumaganda ng ating panahon. Sana tuloy-tuloy para makapaglaba na tayo bukas. Medyo late na ako nagising, gawa na ngang kagabi ay pabalik-balik ako sa ating kulungan kasi mayat maya ako chinecheck yung ating mga baby biik. Ayan, ang ganda na ng sikat ng araw, kita nyo. Doon sa parating dagat, maaliwalas na, hindi tulad kahapon na sobrang dilim talaga kasi nga, yun maya-maya ng ulan natin. Kawawa naman yung iba, sana okay lang sila. Pupunta tayo sa ating babuyan. Titingnan natin yung unang araw ng ating mga baby biik, saka silang mga mag-iina. Pakita ko lang sa inyo yung paligid natin ngayon kasi napakaganda na. Nakakamiss yung ganitong mainit tingnan. Ayan, oh. Sige, kita ka dyan. Ayan si Di, hubad pa. Maaga kasi si Di naglaban ng sapatos niya. Oh. Aba, himala. Sana all. Naglaban na rin siya ng bag niya. Ayun, nakasabit doon. Yan oh, ang ganda ng ating ang ganda na ng ating paligid. Yan oh. Hindi na masyadong kita dito yung dagat kapag nandito ka sa baba dahil nga tumaas na yung mga puno dyan sa harapan. Kaya hindi na sila ganong nakikita. Ayan yung ating mga halaman. O, yung mga halaman na itinanim ni Di. Ang lalaki na nila, ang bilis nilang lumaki talaga. Pagdating sa paghahalaman, si Di talaga yung mas okay na magtanim kaysa sa akin. Mas nabubuhay yung mga tanim niya, kaya hinahayaan ko na siya magtanim. Pero ako, tagapangalaga naman niya. Hindi ko naman siya pinababayaan kapag wala siya at nasa work. Hindi ko naman pinababayaan yung kanyang mga halaman. Punta tayo dito sa ating babuyan, sisilipin natin yung ating mga biik. Kasi kagabi anong oras na ako natulog para mag-aalauna na yata yun. Pinabayaan na namin sila sa tabi ng mama pig nila kasi mukhang okay naman sila. Saka maya-maya din sila tinatawag ng mama pig nila. Kaya hinayaan na namin doon sila matulog sa tabi ng mama pig nila. Pero hindi pa naman kami ganung nagpakakampante. Maya't maya ko pa rin sinisilip kasi nga mahirap na baka mamaya maipit. Isayang naman. Yung ating mga baby biik. Ito yung tatlo. Dito pala sila natulog. Hello, good morning. Good morning, Marites. Ayan, natutulog din si Marites. Nagro-robing yung isa habang tulog na tulog yung iba. Good morning, Lena. Ayan. At ayan yung ating mag-iina. Nakakatuwa yun mga kagala si Marites kasi yan minsan kahit tulog at tawagin mo siya at nauulinig ka talaga niya na parang hindi siya napapaguran. Sumasagot talaga yan. Marites? Marites? Wala, tulog, pagod magpadidi. Inilipat ko kagabi yung ilaw niya, nandun, kasi kagabi, dito nakaharap sa side na to kagabi si Martes, kaya nilipat ko dun yung ilaw para dun pumunta yung mga anak niya. Kasi nandito yung ilaw kagabi, nilipat ko siya. Tapos, tuwan-tuwa si Di kaninang maga kasi paggising niya, nakita naman niya yung mga anak na nandun nga nakatapat sa ilaw, may pumasok pa dun sa may loob ng sako papaloob. Humiga naman siya, ayun nga lang, kinalat-kalat nila yung kunting latag nila. Pero kahit latagan namin sila, iwan ba, gustong-gusto talaga nilang sa lapag sa semento natutulog. Ayan, ngayon dito naman pumaling si Marites. Mamaya ililipat na ulit namin yung ilaw dito kasi ayan oh, tulad ditong apat, dito na nahiga oh. Kasi kahapon dyan lang talaga namin inilagay yung ilaw. Tapos kapag ayaw na nilang maggala doon, pumapasok sila dito kapag gusto nilang magpainit. Ayan. Naawa kami mga kagala kay Lena kasi sana si Lena kung tuloy-tuloy siya nagbuntis, sana ito ay mas nauna pang nanganak sa kay Marites. Kaya nga lang si Lena, nakailang pakasta na kami, maglilima na, hindi pa rin siya mabuntis-buntis, hindi namin alam kung bakit. Pero, parang nasabi nung kaibigan ko, parang medyo ang lahi talaga dito ay matagal-tagal talaga yata magbuntis. Ngayon naman sobrang natagalan, kaya ang balak namin, ipapalta namin si Lena. Nalulungkot naman kami pero wala tayong magagawa. Halos pang 5 kastan niya talagang hindi siya natatambayan. Baka mamaya masyadong matagalan. Isayang naman yung oras natin. Kaya nakakalungkot man, i-out namin si Lena at papalta naman ng iba. Pero itong si Lena, kukunin muna siya ng kaibigan ko. Dadalhin sa bahay nila para itatry pa niya ng isa. Ganoon naman kasi yung kaibigan ko. Talagang yun matyaga yun sa ganitong paghahanap buhay din ng baboy. Kaya sabi namin sana paglipat sa kanila ay magang okay si Lena at sana mahiyangan doon ng isa pa. Pero talagang kahit nung unang nanganak yan mga kagala, talagang mahirap. Hindi talaga yun agad basta-basta natambayan. Baka nga ganun talaga yung lahi nila siguro.
Pero nagpapasalamat naman kami kay Lena kasi nagkaroon nga siya ng isang anak, binigyan niya kami. Ayun nga yung anak niya dito. Napapakita ko naman ito lagi sa inyo. Ito yung anak ni Lena. Magaganda sana mga anak niya, mga kagala ni Lena. Kaya nga lang yun nga, hanggang kailan tayo maghihintay ng tagal tuwing siya ay magbubuntis pagkakastahan kung ganun katagal, isayang yung oras natin. Ayan, magaganda yung mga anak niya. Nanghihinayang sana kami, kaya lang wala tayong magagawa. Pero nagpapasalamat kami kay Lena, kahapon pa ulit-ulit ko na siyang kinakausap, salamat, ganun ganyan. Pero sa pupuntahan niya, sana isang beses ay mahiyangan siya dun. At para naman tuloy-tuloy pa rin siya sa pagiging nanay niya. Malay mo naman mga kagala, di ba minsan may ganun, na kapag inilipat ng ibang lugar, nahihiyangan naman at nagiging okay. Kaya sana maging okay dun si Lena. At ito nga yung anak niya, ayan, sobra kami nagpapasalamat sa kanya kasi pinagkalooban niya kami ng unang anak niya. Hindi kami masyadong mga kagala nagbabasa talaga ng kulungan kapag ganitong sobrang lamig at maulan kasi kawawa naman sila, baka sila isipunin. Pero kapag mainit talagang 3 beses kami sa maghapong naglilinis kasi ayun namin sobrang madumi, maputik, ayan nga, o dumi-dumi na ako dyan. Kaya nga lang ipangit basain, saka maaga pa. Baka magkasipon, hayaan na muna natin madumi. Ito yung naging bakanting kulungan na nanggaling kay Marites, anak ni Marites. Ayan. Naninibago pa rin ako at nalulungkot tuwing pupunta ako dito. Pero mapapalta naman yan. At ayun na nga yung kanya mga baby biik. Ayan. Mabilis lang naman ang araw pagka isang araw. Magiging okay na ulit yan. Malalaki na ulit sila at malalaman na ulit yung ating kulungan. Nagpapahinga sila. Yung mga sako na yan, inilagay namin yan kahapon para hindi sila maampiyasan ng ulan at sobrang lakas nga ng ulan. Naubusan na kami ng tarapal, nagato na yung iba. Kaya naghanap kami ng ibang paraan para pangsamantala lang. Ngayon unti-unti namang umiinit na kaya hindi na natin ganun kailangan yung tarapal. Mamaya tatanggalin na rin namin yan kapag talagang sobrang init na ng panahon. Yan. Okay, yun lang mga kagala, ini-update ko lang sa inyo ang unang araw ng ating mga anak. Ng ating mga pangalawang apo na pala itong anak namin ito. Ini-update ko lang sa inyo yung unang araw nila. Uwi na tayo ay magkakape. Sana tuloy-tuloy maging okay ang panahon. Sayang yung aming mga niyog. Nagkanda huhulog sila. Ayan o. Sayang din yan. Tapos meron pa doon. Meron pa doon o. Kung sa ate ko man dahil daw marahil gawa daw yata nung naglindol, nakaka-apekto rin pala yun sa ating mga niyog kapag ganyang lumilindol. Kasi di ba nung mga nakaraan nga sunod-sunod din namang nalindol dito. Yung lindol na tamang lang. Kaya nga lang isayang din. Kasi hindi naman talaga dati sunod-sunod talaga namamatak ng ganyan. Ngayon nga lang. Aba, okay na pala yung tinanim ni din na langka. Kaya lang bakit magkatabi sila? Langka at abukado. Di! Magkatabi talagang langka mo at abukado. Langka di ba ito at abukado? Ito. Anong puno baga? Ha? Ay bakit isang dalawang malapad pa na ito? Oh. Damo. Yeah. Damo ya. Lang ya, kakala ko abukado. Damo lang. Sabi ko pati may abukado dito. Ayun yung langka ni Di. Ayun, abukado. Bigyan ni mama. Ayun sa na yun. Ayun, nagbuka na. Oo, kita ko na. Kamukha kasi ng abukado itong nandito. Kaya nga. Si Cesar. Sar, kumain ka na. Kumain na din yan si Cesar. Kumain ka na pala Uwi na tayo at magkakape na tayo. Thank you Lord. Sana tuloy-tuloy na maganda ang ating panahon. Para hindi rin ganong lamigin ang aming mga biik. Ayan. Yun lang mga kagala. Ingat kayo palagi. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!